Hello! Welcome to Student Voices, College, Butahan, at Bentahan, Barkada Edition. So, what's up mga ka-vibe? Welcome to Student Voices, College at Butahan, at Bentahan, Barkada Edition. We're here chillin', ready to spill the tea on everything about elections, college life, and the real talk about vote buying. With me, as always, are my rides or dies, Justine, Hello there, guys. Ella, Hi, what's up? and JV. Good day, guys. Let's get this kwentuhan started. So guys, let's talk about the real deal. College life and how it's preparing us for this whole election thing. How are we seeing the connection? So, Carl, for real though, college is like a mini society. We get to see firsthand how decision made by authorities, like the admin or even the student council, affect our daily lives. Oo nga no, parang dito sa school is nag-start na talaga. As college student, nagvo-vote na tayo sa mga president, council, vice president, PRO, secretary, and so on. Kaya, think about it, yung mga tuition hikes, dorm issues, or even the quality of our internet. So, parang training ground siya for understanding how politics works, di ba? Tama ka dyan. It's not just about the issues. It's about getting informed naman, di ba? I mean, I haven't always been the rally type. Pero I've definitely joined online discussions and signed petitions about things that matter to us students, di ba? Lahat naman. Like that time, we pushed for more mental health resources on campus. Doon ko na-realize na even small actions can make a difference. And that carries over to voting. Oo nga no, dito is parang maraming student na nagjo-join campaign, rally type, pero more on social media, parang nagtitipon sila as a group, then pinag-uusapan nila kung sino nga bang iboboto. Ayun. Tsaka may bayad din naman kasi doon sa pagka-campaign nila. Oo. Pero pag rally, wala. Parang posa lang sila. Yeah. And let's not forget the adulting moments, like when we had to research political platforms or our papers, or when we debated about current events in class. Parang nagiging mini political analysis tayo. College makes us think critically about who went to represent us. Kaya nga no, yung gaya ng sinabi mo, adulting no, parang habang tumatanda tayo is, habang tumatagal, nagiging aware tayo about politics. Kung sino nga ba talaga? Yeah, those all-nighters analyzing political jargon. College, classic college experience, di ba? Okay, so we're getting the connection between college and elections. But let's get deeper. Let's dive into the main event, the upcoming elections. We're all the first-time voters, tama ba? First time ba tayo lahat? First time. Hindi. Hindi. Baka hindi pa makakaboto. Hindi naka-registered eh. So, what are the major things we're looking out for? So, para sa akin, it's about siguro sa authenticity. I'm tired of politicians just saying what we want to hear. Ganun. Gusto ko yung mga kandidato na may track record talaga. Yeah. Yung mga proven na may malasakit. Oh, And yung mga platforms nila dapat concrete. Ganun. Hindi puro promises lang. tama. Tama. Okay, mas okay yung ganun kasi like yung mga like ako gusto kong iboto yung mga nakapagtapos talaga, attorney, mga ganun. Yun mga dapat binoboto, yung mga may alam sa politika. Yung tagagawa ng batas, hindi yung artista, gano'n. May political background talaga. Gaya nga sinabi Justin, no, mga yung about authenticity, tama nga naman, pero also yung mga promises na sinasabi, after mo i-vote is sasabihin ka ng mga, uy, ganito, ganyan, pag ako binoto nyo, magiging maganda yung community nyo, magiging lugar, and so on. So yun nga, dapat iboto natin yung mga hindi lang po salita. Tsaka sa panahon ngayon kasi marami ang nagsasawa sa mga politikong puro na lang pangako ngunit kulang sa konkretong aksyon. Yeah. Ang pagkakaroon ng malinaw na track record at konkretong plataforma ay mahalaga upang masiguro natin ang mga kandidato natin ay may kakayahang tuparin ang kanilang mga sinasabi. Yeah. Tsaka puro pera lang naman. At tsaka kinukuha lang tayo sa matatamis nilang salita. Like sa sinasabi nilang matutulungan tayo pag sila ang nanalo.
Pero sa pagdating ng pag nanalo na sila, wala. Kaya nga, ganun Hindi ka nila kilala. Oo. Ganun sila. So, ang halimbawa nito is yung, for example, yung mga kandidato nagsasabing lalaban siya for corruption. So, ang unang-una is dapat nating alamin kung ano ay mga nagawa upang labanan ito, di ba? Kung meron ba siyang track record ng integrity. Kaya sa ganitong paraan, no, siguro is masisiguro natin ng ating iboboto ay mapupunta sa mga candidates na hindi lamang magaling magsalita, kundi more on action siya and tunay na may malasakit at maglingkod sa kapwa, di ba? And with that, I'm looking for someone who gets us, or the youth rather. Someone who understands our struggles, the pressure to succeed, tsaka mga anxiety about the future. Someone who's willing to listen and act on our concern. Dapat marunong silang makinig sa ating mga hinaing para naman kahit papaano ay mas maging maayos at payapang ating kalagayan. Oo nga, no, parang di lahat ng mga tumatakbong senator is alam yung pinagdadaan nating mga college student. And di nila alam kung ano yung mga struggles, pressure, anxiety na nararamdaman natin. Parang sinasabi lang na willing sila makinig and gagawin nila lahat, pero wala eh. So, ayun. Pero, hindi lang sa ating mga student, pati na rin sa mga kapwa nating tao. Mga mahihirap. Mga mahihirap, ganun. Mahalaga ang mga kandidato ay may malasakit at tunay na nauunawa ng ating mga pinagdadaanan. Bilang kabataan, ganun din. So, kaya marami sa atin ang naharap sa mga hamon tulad ng pressure sa pag-aaral, no? Pangarap na makapagtrabaho in the future, at ang takot sa hinaharap. Yeah. Kaya mahalaga na ang mga leader natin hindi lamang nakikinig sa ating mga hinaing, kundi may konkretong plano para sa ating kapakanan. Tama. Dapat may boses sila. And I want someone who's not afraid to challenge the system. Someone who will fight for real change. Not just maintain the same old system. Someone who's not afraid to call out corruption and injustice. Dapat may paninindigan sila. Tama ka na rin, no? So, parang mahalaga rin yung pagkakaroon ng leader natin na hindi natatakot na hamunin yung mga sistema at magsulong ng tunay na pagbabago sa atin. And yung mga kabataan, tayong mga kabataan, no, parang dapat nakikilahok tayo sa mga kilosang laban sa katiwalian, no, at hindi makaturungang pamamahala. Halimbawa nito is yung mga party list, no. So parang yung mga ibang party list is naniniwala yung mga isusulong nila in the near future, yung mga project nila upang manalo sa darating na election. May nakikita mo naman ako sa mga TV na papanood. Some senator is willing to change talaga ng system and hindi lang nag-stick to that. So, yun nga, need natin ng mga candidate na progressive thinker basically. Okay, so we're looking for the authenticity, gaya ng sabi ni Justin kanina, and retailability and a bit of rebellion. But let's talk about the elephant in the room. Big event, vote buying. We all know it happens. How are we seeing it affect our communities? It's messed up, no? It's like they're telling us our votes have a price. They have tama. We're so desperate that we'll sell our future for a few hundred peso or a grocery bag, no? Nakaka-insulto lang yun, no? Para bang baliwala yung boses natin. Kaya nga parang sinasabi nila na kaya nilang bilhin lahat. Even the votes, basta manalo sila. And parang ang baba ng tingin nila sa atin na even a few hundred pesos is mananalo na sila. And it creates this cycle of corruption. People get used getting gifts during elections, and they start to expect it. It makes it harder for good candidates to win because they can't compete with the giveaways. Nakaka-frustrate kasi parang pera na lang ang labanan. Tama nga, no? Parang yung mga good candidates na lumalaban is hindi na patas, parang wala, di na nila kaya lumaban kasi some ang tawag nito, mga mayayaman is sila na yung nananalo. Dahil ngayon, binibigay sila ng mga vote buying, mga ayuda, or something else na binibigay nila. Tama ka, no? Nakaka-frustrate na parang pera na lang ang labanan sa election, ganun. Ang vote buying isang uri ng katiwalaan na nagpapalakas mga hindi karapat-dapat na kandidato at
nagpapahina sa may malasakit na libo. And it's not just about the money. It's about the power dynamics. It's like they're saying, we are rich, we have power, we can buy your loyalty. It's a way of keeping us down. Parang they don't respect our intelligence, but buy nila tayo kasi tayo tinatanggap natin yung ayuda na sinasabi nila, pero hindi sila yung binoboto natin. Oo nga, gaya ng sinabi mo is, gaya ng sinabi ko rin kanina is, we're rich, we have power, we can buy your loyalty. Gaya nga ng sinabi mo. Ang parang ibig sabihin nila is, mababang tao lang tayo, wala tayong pinag-aralan about politics. And hindi tayo ganun katalino para kung sino nga iboboto natin. Sinasabi nga nila na kaya nilang bilhin yung mga boto natin. And sila yung mananalo. So, how do we fight back nga ba? How do we as college students make difference? Especially when it feels like everyone else just going with the flow. So, para sa akin siguro is we educate. No? We start with our families and friends. Tama. We tell them why vote buying is wrong and why it's harmful to our communities. And we show them that our votes are worth more than a few pesos. Dapat maintindihan nila yung long-term consequences. Kasi yung pag-aaral natin is hakbang siya parang bilang mga estudyante na rin, no? So parang hindi lang tayo dapat yung magturo sa pamilya natin or yung pamilya natin yung magturo sa atin na or sa mga kaibigan natin tungkol sa masamang epekto ng vote buying, no? Kundi ipakita rin natin sa kanila na ang ating boto ay may halaga at hindi mabibili ng ilang pisong ayuda. Kumbaga, our voice is our voices. Ganon. Tama, pero di kasi may iwasan na tumanggap because of poverty. Yun nga, poverty, need rin natin ng mga pera, and also mga ibang tao na rin. Ayan. Dito naman, we use platforms, our social media to spread awareness. We share information about the candidates. We call out corruption. We become the fact-checkers of our generation. Kailangan nating maging responsable sa mga information na sinishare natin. Tama ka. Kasi iwas fake news ganun. Tsaka dapat alam natin yung mga background ng mga candidates natin. Mas okay pag alam natin yung background. Yeah. At saka we demand accountability from our candidates. We ask them tough questions about their platforms, their sources of funding. We don't let them get away with the big promises and empty slogans. Dapat transparent sila sa ginagawa nila. Yeah, so, but what about the people who genuinely need the money or the goods here in our community? How do we convince them to vote based on principle nga ba? That's the tough part, no? But Yeah. we have to show them that there are long-term solutions, no? We need to vote for leaders who will create jobs, improving social services, and address the root causes of poverty. And kailangan natin ipakita sa kanila na may mas magandang paraan. Gaya nga sinabi ko kanina what about the people genuinely need the money? So, sinabi ko kanina na poverty and mga pangangailangan at kailangan talaga nila para mabuhay. Tama. Like, mga students, allowance. Students. Ganun. Pang-allowance natin. Kaya siguro tumatanggap tayo ng ganun. So, yan. Dito naman, we have to support community initiatives that provide alternative forms of assistance, like yung mga food banks, scholarship programs, and livelihood projects. We have to show them that there's a better way. Dapat magtulungan tayo bilang community. Exactly. Ang community initiative tulad ng banks, scholarship programs, at livelihood projects ay konkretong hakbang upang matulungan ang ating komunidad nang hindi isinusugal ang ating boto. Importante yun sa atin. Tama ka, JV, I agree. Kasi yung pagboboto natin, ito is yung makapangyarihang karapatan bilang magbibigay sa atin ng kakayahang pumili ng mga leader natin na deserve sa kanilang mga posisyon at maglingkod, magtaguyod sa atin, no? So sa pamamagitan ng pagboto natin, ito yung nagpapahayag sa boses, kapangyarihan bilang mamamayan. Kasi ang bawat boto ay mahalaga at maaaring maging daan ito upang makamit ang tunay na pagbabago sa ating society at sa ating school, ganun. So, example nito is siguro yung scholarship program, no?
Kasi ang scholarship program, ito ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga kabataan tulad nating mga estudyante Oo. mula sa mahirap na pamilya na makapag-aral at makamit ang kanilang mga pangarap. Oh. Kasi sa atin mga college student and also mga high school student na rin is nabibigyan ng educational assistance, no? May mga some mayor and congressman na nagbibigay per sem. So, ayan. Tsaka malaking tulong din yan para sa ating mga kabataan. Like, kumbaga, magbibigay sila ng scholarship sa atin. Matutulungan natin yung mga parents natin na Maliless yung maliless less na yung expenses oo, natin. expenses. And balik tayo dun sa one. We have to remind them that their votes have power, that they can choose leaders who will fight for their rights and improve their lives. That we are not powerless, may boses tayo. Oh, tama. So, this is getting deep, guys, no? But it's real talk. We're not just talking about the abstract concepts, also we're talking about the future. So, what our final message to our listeners, especially to our fellow college and students? Ako, may tatanungin ako sa inyo. Yan, yan. Di ba may ayuda ngayon? Yeah. Kung kayo tatanungin ko, kung ikaw, Carl, tatanungin ko, Oh, sa ganyan. tatanggapin mo ba yung ayuda? Siguro, oo, kasi kailangan ko rin eh. Ayun, di naman ganun kayaman, so tatanggapin ko yung pera, pang support, allowance, gagamitin ko for school, and mga projects na need. So, ayun. Kayo ba? Ikaw? Ano ba yung kailangan nyo? Ikaw, Justin? Para sa akin siguro is tatanggapin ko rin yung pera kasi bilang tulong na rin sa mga magulang ko na ma-lesson yung babayaran sa school, ganun yung mga projects. Ba't tatanungin kita kasi small amount lang naman yun? Kahit na. Kasi pera pa rin yun eh. Oo nga eh. Alam mo yun, kahit konti pero may malaking impact sa atin. Pero hindi naman ibig sabihin na kinuha natin yung pera is iboboto natin sila. Nasa sa atin pa rin yung decision. Oo. Hindi naman ibig sabihin na, ay, ito, kunin ko to. Pero siya iboboto ko. Parang, alam mo yun, utang na loob, ganun. Hindi ganun eh. Parang, may knowledge na tayo about politics. Alam natin yung background. Alam natin yung kakayahan nilang gawin. So, kukunin natin yung pera as ayuda. Ayuda. Blessing. Saan ka ba kukuha ng amount na ganun? Sabihin mo, 1K, 1.5. 2K, ganun? 2K, oh. Saan ka kukuha Malaking ng pera na yun para sa ating mga college student. Hindi mo makahanap yun ng isang araw. Hindi mo yung makikita or something else. Kaya, Ayan, no? Ikaw, Ella. Tatanggapin mo ba yun? Oo, same din sa akin. Ang dagdag ng allowance. So, ayun nga. What's our final message? So para sa akin, don't let anyone buy your vote. Kasi our vote is our voice. Your power. Use it wisely. Huwag natin ipagbili ang kinabukasan natin. Oh, kahit na nakatanggap na tayo, ganun. Vote wisely pa din, syempre. Vote wisely. Tama. Sa akin naman, don't be afraid to be critical. Do your research, ask questions, and don't settle for empty promises. Maging mapanuri tayo sa mga pangako ng mga kandidato. And don't lose hope. Huwag tayong mawala ng pag-asa. We can make a difference. We can change the system here in our communities. We just have to work together. Sama-sama tayo sa pagbabago, guys. Tama nga, no? Gaya ng, quote na, ang bata. I mean, tayo ang pag-asa ng bayan. Ang kabataan ng bayan. Yun, sorry. Tama. So, that's it mga ka-Vibe. Let's use our voices, let's use our votes, and let's build a better future. Thank you, guys. That's it mga ka-Vibe. Let's use our voices, let's use our votes, and let's build a better future. This has been College Botohan at Bentahan Barkada Edition. Stay woke, stay loud, and stay real. Thank you guys! Bye-bye. Bye! Tama. And if not, hindi na snapot. Sige, cut. Bulol naman kami. I-post yun. Post. Pang shopping ba? Pang Shopee, ganun.
Shopee. Ginagatin ko na nga siya, ginagatin. Parang maaari mo tanggapin ng pera. Pause mo na, babal. Kung gaano kaya. Pero, kan, wag tayo. Yun na din yung kasanayan na ginagawa ng tao eh. Vote buying.